From the previous vlog, nag-DIY change oil tayo. Medyo kabado lang kung sumobra ng langis, pero now okay na. At today, tignan natin yung mga mapapansin kong pagbabago. Morning, pwede Gcash? Full tank 95. Napanood nyo na po ba yung vlog na nakita iba nyo kasama? Hindi pa, ngayon pa lang. Ngayon pa lang kasi. Una, sa cold start, mabilis na ba? Sa gas consumption, mas matipid na ba? Kamusta ang langis na Liqui-Moly street race? Kamusta ang gear shifting? Madami tayong papakiramdaman at aalamin sa ride na to patungo sa San Miguel, Bulacan. At dito ko pa lang din makukonsider na tapos na ang break-in period ni 450NK ng 100% dahil ngayon pa lang magiging purong 10W40 yung langis niya. Last time kasi, may isang halo ng 15W50 at hindi napalitan ang oil filter. Good morning! Sa nakikita nyo medyo kakaiba yung kulay ng vlog natin ngayon, no? Tinry ko yung Leica na color profile ng Ace Pro. Leica Natural. Dalawa yun eh. Isa yung Vivid. Pero doon lang ako sa Natural. Masyadong matapang yung Vivid. Kamusta kaya ang vlog? Before kasi ang gamit ko lang is yung flat profile. Kaya lang medyo maliwanag yung vlog natin pagka flat, ano. Ngayon, try natin kung didilim ng konti. Sa cold start, inurasan ko kanina 7 minutes. Kasi before feeling ko 10 minutes eh. Tapos yun, bago tayo lumarga, kanina galing tayo ng Shell. Nagpagas na ako full tank. And then, nag-trip reset na rin ako. Para mamaya ma-fuel consumption natin etong C450NK na bagong change oil. Sa gas consumption, pinakamatipid na nakuha ko before 23 kmpl. Sa mixed riding style naman, 20 kmpl. At sa walwal mode, 16 kmpl. Lahat yon same with and without my OBR. Hindi naman magkakalayo. Ang tanong, malakas ba yon? For me, sakto lang. Matipid pa rin kesa sa mga 1000cc. Pero sa mga naka CB650R, MT-07, Z900, MT-09, is that halos ganun lang din yung consumption nila eh. kmpl pataas man or pababa, pero mas nabibigay nila yung power. Unlike sa katulad ni 450NK na 400cc, 500cc entry level big bike, tulad ni CBR 500R ay nakakapag 28 kmpl po yun. Matipid kumpara sa 450NK na nag 20 kmpl na halos kapantay na ni Z900. Medyo lugi isipin, de sana pala doon na tayo sa mas malakas ang power kung same lang ng gas consumption. Ang prob nga lang natin is kung may pambili ba tayo ng ganon, tulad ng CB650R, kasi mas mahal na yung lalo. Pero kung kaya nyo na yun ang bilhin, eh syempre doon masasabi nating sulit na ang paggastos natin. kmpl. Ma-appreciate yan ng mga naka 1000cc. Dahil ang fuel consumption po ng mga 1000cc ay 15 kmpl to 12 kmpl pababa. Sa mga gantong content, inaalam lang natin ang mga details, katulad nitong fuel consumption. Pero dapat tanggap natin yun. Hindi dapat big deal yun. Big bike yan eh. Yan ang nagpapasaya sa atin. Yung power at looks niya, yun ang kapalit nun. Huwag nating i-compare sa mga pang daily na small cc na motor. Para malinaw, hindi mahina si 450NK. Malakas nga to para sa isang beginner bike eh. Very responsive, nakaka-enjoy gamitin, very nimble, at madaming nakakapansin na malakas ang kanyang hatak sa first and second gear na parang aangat ang unahan. At may mga nagsasabi rin na baby MT-07 siya. So, ganun kalakas yung torque niya.
sa gantong halaga, may gantong big bike na tayong mabibili tulad ni 450 NK na updated na ang mga specs. Tulad ng TFT display, inverted front shock, 270 crank na walang vibration at napakaganda ng tunog. The best part syempre is expressway legal na. Sa dulo ng video, alamin natin kung same pa rin ba ng gas consumption nitong si 450 NK at ano ang explanation ko para doon. Bali sa mga gagawa ng ganitong full tank method para makompute yung fuel consumption nyo, mag full tank kayo sa pinaka meet up point bago kayo umalis, tapos i-reset nyo yung trip meter nyo. Pagka nakalayo na kayo ng biyahe at nabawasan na yung gasolina nyo, pwede na kayong magpa-full tank uli nun para makompute kung ilang litro yung may papagasolina nyo uli sa bago nyong full tank. Yun ay i-divide nyo sa distance na makikita nyo sa inyong trip meter. Kung gaano kalayo yung biyahe nyo, i-divide nyo kung gaano karami yung gasolinang naubos nyo sa pagpapafull tank nyo. At doon ay ilalabas na ang fuel consumption ng motor nyo. Ano ang napansin ko sa langis? Dapat hindi pa ako magbigay ng opinion dito kasi first day pa lang. Pero meron kasi tayong tinatawag na initial reaction. So wag po kayo magre-rely dito. Kailangan lang natin magbigay ng idea na pagdating naman ng buwan na paggamit nitong langis is mababago pa natin yung opinion natin pagdating dito sa langis. So my initial reaction is that ang gaan sa feeling yet medyo mainit sa pakiramdam. Sa power, sakto lang. Parang mas gusto niya na high RPM siya ngayon. Syempre, sakto nakalagay Liqui Moly Street Race. Pangbakbakan talaga. Thank you po. Okay po. At ito po ulit ang napakalupit nating sticker by Boss Raymond. Wow, astig. Ang lupit ng bridge na to, boss ah. Di ko pa pala nahigpit ang sapatos ko. Baka gumilid ako saglit. Pauwi na kami ngayon ng San Miguel. Try ko lang hindi magsalita or magsalita sa mga papapansin ko sa daan habang kasama natin sila Boss Dos J, Boss Raymond, and Boss Ison. Uy, uy. Oh ha, instant off-road. Pag sinabing adventure, kasama yung mga gantong budol eh.
Boss, scam. Pero mas matindi po yung papunta namin kanina, no? Hindi ko lang pala na-record na maayos dahil naka-zoom na naman ata ang ating camera. Enjoy pare, enjoy. Ayan, sakto po, test ride ni Boss Ison sinuknok. Teka, pasabi kay Boss Ison, hindi ko mabuksan yung PCX. Naiwan pa nga. Ayan na, PCX gaming muna po tayo. Uy, grabe naman yung tunog na yun, boss. May launch control no? Traffic kasi dito sa Bayan-Bayan, kahit na mas mahaba dito. Iwas hassle traffic. Dito ingat kayo pagkakaliwa dahil baka maka-counterflow kayo. Pwede mga fly ba yan dito, isang clip una ko. Sakit! Pumutok pa. Wow. Solid. Grabe talaga. Wom wom. Habulin ko si Boss Ison. Kanan ako overtake. Ang layo naman ni Boss Ison. Nasaan na? Pa-fly ba yan natin to? Wow. Gara nyo, binubuli nyo ako ha. Basta safe, fly ba kita ya? Eto na ako. Ganda ng tunog. Grabe. Ang pogi mo, Nok-Nok. Pogi ni Nok-Nok. Wow. Bilis ang PCX 110. Nandito na kami ngayon sa gasolinahan. Ito ang fuel consumption na lumabas. Same pa din. Yes, wala namang magbabago. Yung nagsasabi kasing nakakatipid daw ang bagong change oil, for me, depende yon. At ang tamang term doon, bumabalik lang sa pagkatipid ang motor dahil baka nalilate na ng change oil. Kasi nakakalapot palalo ng langis yun na nagpapahirap sa ikot ng makina. Kaya mas malakas na sa gas. Syempre, pag nagpa-change oil na kayo ulit, titipid na ulit. Kaya always follow the interval auto ng pagme-maintenance change oil para well-maintained ang mga motor at sasakyan natin. At sa mga nasabi ko ngayon about kay CF Moto 450 NK, sabi nga ni Sir Zach ng makina, walang perfectong motor. For me, ang maganda niyan, subukan natin lahat ng kaya nating subukan para malaman natin yung bawat character ng iba't ibang motor at mahanap yung the best para sa atin. Salamat ng marami sa mga umaabot sa dulo ng video natin. Muli, mag-enjoy tayo sa mga rides at matuto sa mga reviews. See you on the next vlog.